nakakabahala talaga, no? Na humantong na tayo na meron talagang violence sa ating mga eskwelahan. So sana ay maimbestigahan ito at mabigyan ng kaukulang solusyon, no? As part from the investigation ay justice din doon sa mga nabiktima. Ikinababahala ng ilang kongresista ang panibagong insidente ng karahasan sa paaralan. Kasunod ito ng pamaril sa Ateneo de Zamboanga University kung saan 2 estudyante ang nasawi, kabilang na ang shooter. Panawagan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino magsagawa ng investigasyon sa mga tumitinding karahasan sa mga paaralan. Anya, hindi dapat nakokompromiso dahil sa pagbabawas ng pondo ang buhay ng mga kabataan. Dapat tugunan sa lalong madaling panahon ang pagkakaroon ng sapat na guidance counselors, nurses at support personnel sa bawat paaralan. Refleksyon ng patuloy na kapabayaan sa sistema ng edukasyon ang pinapakita sa trahedya sa paaralan sa Zamboanga City. Ayon naman kay Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, kailangan pang paigtingin ang kapasidad ng Department of Education o DepEd. Isa rin itong wake-up call, no? Mukhang dahil budget season ngayon, baka kailangan din talaga natin bigyan ng incapacitate ang ating DepEd para ma-secure ang ating mga eskwelahan. We need probably to beef up security in our public schools dahil nakakabahala na talaga ito. Punto naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, malaki ang epekto ng digital media sa mga kabataan maging ng mga halimbawang nakikita sa mga namumuno ng bansa. So malaking impluwensya po yan sa mga nakikita nila sa social media, mga nakikita nila sa mga leader ng ating bansa. Ayon naman kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, House Committee on Public Order and Safety Chairperson, dapat magpatupad agad ang Philippine National Police ng Firearms Safety and Compliance Drive sa lahat ng licensed gun owners na may kasamang school-age children. Anya, ito ay upang matiyak na rehistrado, ligtas ang pagtatabi ng kanilang mga pag-aaring baril at inaccessible sa mga menor de edad. Panawagan naman ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno sa Kongreso at Marcos Administration, isabatas na ang Child Safety Against Gun Violence Act upang mas maprotektahan ang mga kabataan sa ganitong trahedya. Digital Safety of Minors Act naman ang panawagang maipasa ni House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez sa mga kapwa mambabatas para matiyak na nakadisenyo ang digital platform sa pamantayang naaayon sa pangangailangan at kaligtasan ng mga kabataan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.